Ganito pala siya kalaki. Kaya pala, kung sa lakas, kaya niya ibigay. Kaya pala siya mabigat kasi ito yon. Pero based dun sa may napag-alaman ko, talagang pure copper siya. By Audio Master, dyan sa Cebu. Thank you so much, no? So, yung presyo nito, ang presyo nito nasa heavy duty na power cord. Kasi tingnan nyo na lang, oh. Minsan dito ko tinitingnan kung maganda ba yung quality ng amplifier o kaya naman gamit na gagamitin natin. Kasi kung bibili ka pa lang tapos yung power cord niya napakanipis, magiging question para sa akin yan. Okay, ganda umaga. So, may bago tayong upload ngayon sa ating YouTube channel. Ayan, dito sa YouTube channel natin. Ayan, so bali ngayon, ito nga, medyo mahirap mag-upload dito sa may Di Alam Pro Audio natin. Ito yung YouTube channel natin. Dahil puro music nga, no? Puro music yung pinapalabas natin. Or yung sound check natin na kung saan ang hirap maghanap ng pwede maipares, kung ano yung ilalagay mo dyan. So, yan. Tingnan nyo, uploading. 3 minutes, tapos checking kung copyrighted o hindi. So, bago tayo pumasok dyan, ayan, kasama na rin ng, ayan, bibideo rin tayo para sa bagong content natin. Kikita nyo yung nandito sa harapan ko ngayon. Medyo marumi nga, kasi nga, dire-diretsong alikabok. So, meron tayo dito, yung ating Audio Master model YSSA 350. Ayan, Audio Master. So, ito yung pinalabas ko nung last video natin. At medyo matanong kung saan at ano nga ba yung laman nung amp na to. So, i-share natin sa inyo yan. At let's see. Open na natin to para magkaalaman. Ayun nga, nagasgas ka agad. Pero hindi maiwasan yan kasi walang tool case or walang case. So, yan. Unbox na natin mga kamusta na. Pero, may konting bitin to mamaya. Pero sa YouTube channel natin, buong buo kung ano yung laman nito. So, let's see. Siyempre, kailangan natin pwesto ng maigi. At kailangan natin ng cordless. Pasensya na, may mga motor ako dito. Dito yung parkingan ko to. Kaso nga lang, naging tambayan ko na lahat-lahat. Dito na rin ako nagko-content. So, ano pang gagawin natin? Ready na natin to. Then, buksan na natin kung ano laman. Para magkaalaman na nang hindi nagtatanong kung ano laman nito. So, take note, hindi natin ito bibiyakin ha. Ayoko, sayang. Kung maganda-ganda ng kitaan sa content, pwede natin biyakin to. Pero for now, wag muna. Oops! Uy! Ang ganda ng laman! So, whoops! Bago ko ipalabas to, bago ipasilip sa inyo, ayan, huwag mo munang kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan, dito sa YouTube channel natin. And, mapapanood mo to. Kabuuan nito sa YouTube channel natin kung ano laman nito. Bibitinin ko muna kayo mga kamusta no? Ayan o, naka-video na. At papakita ko sa inyo yung laman nito. Ang ganda. Kaya pala malakas. Reveal na nga natin. Hinanap ko lang yung magandang anggulo para at least makita ninyo. Ganito pala siya kalaki. Kaya pala. Alam niyo ba yun? Hindi ko alam kung ilang kilo to eh. Pero nasa may manual niya yung kung ilang kilos to. Wala yung kiluhan ko eh. Pero ang pagkakaalam ko halos nasa 12 kilos up to 15. Hindi lang siguro eh. Nasa 15 kilos ka mo na lang. Ang bigat. Ang bigat niya. Tapos maganda yung performance. Kung makikita nyo, 350 RMS lang siya. Stereo. Pagka naka 8 ohms po yan kapag naka 4 ohms naman siya, 4 ohms load, halos nagre-range siya ng 900
Ay hindi, 450 pala, 450 per channel. And then yung bridge mode niya is nasa 900 RMS. So YSSA Audio Master, napakaganda nito. Although wala siyang selector dito, pero tuturo ko rin sa inyo yung paano yung bridge mode niya. Pero napaka-sensitive kasi ng bridge mode. So ginamit ko yung bridge mode niya dati, clipping siya. Madali siya nag-protect. Pero ang kagandahan niyan, may protect siya. So bago natin pakita, magiging review na rin to. Ayan. So meron siyang protect dito. If ever na nagkaroon ng kumbaga nagkadikit yung wire ng negative tsaka positive natin, o kaya naman yung red tsaka black na yan para dun sa may speaker output natin, or dito sa may amplifier output pala natin papunta sa speaker, ang mangyayari niyan, gagana yung protect. And then mga 10 seconds babalik siya. Pero kung hindi siya babalik, mas maganda i-turn off mo muna. Then, konting relax, tapos babalik na yan. Mawawala yung protect niya. So, gulat ako. Napakaganda pala ng laman. So, reveal na natin. SG. Lapit konti para makita nyo na maigi. Wait. So, hindi kasi maganda tong stand ko eh. Nasira na. And ngeng. Parang motor lang. Ang ganda. So, ang gamit niya is 2SC552. Ang ganda. So, itong heatsink niya, kaya pala mainit din. Pero ang ganda ng blower. Ventilation, napakaganda. Kaya pala yung bigat niya nandito sa right side. If ever niya nandito ka sa likod. Pero pag nasa harap ka, left side, kasi nga ito na yung kanyang transformer. So tingnan natin kung ilang voltahe ito. Hindi ata naka-indicate. Wala kasi sa akin yung manual eh. Hindi ko alam kung saan ko nilagay, pero naka-indicate lahat doon. So ngayon kung titingnan natin dito, wala akong makita. Wala. Asan ba yung, ayan, ground, AC to AC. Ito siya, 17 volts, 0, 17, 12 volts. Ito maliit lang to. Ito yung main niya eh. Ito yon. Hindi ko alam kung ilan to. Ground, AC to AC. Wait lang. Hanapin natin. Okay. So hindi ko nga mahanapan. Pero ang masasabi ko dito, napakaganda. Kaya pala siya mabigat kasi ito yung laman niya. Sulit. Nakita niyo yung sa may last na video natin nung nasa event tayo, nung saan unang sabak na ito. Ang dating niya, nagclip siya, pero hindi siya bumibigay o hindi niya sinusunog yung speaker o kaya kung ano man. Ang kagandahan nun, pero hindi naman po pwede na umabot siya sa clipping o kaya sa red part, no? So hindi na po pwede yon. Kaya nga siya may clip para at least may indicator na dapat i-reduce mo na yung volume niya. So DC na kasi ang pumapasok doon. Kumbaga sinisira na niya yung speaker. So ngayon nilipat ko siya sa line array natin. Medyo manipis lang yung tunog, pero kung sa lakas kaya niya ibigay. So ito yung kagandahan niya. Kaya pala siya mabigat kasi ito yun. Hindi ko lang alam kung pure copper siya, pero based dun sa may napag-alaman ko, talagang pure copper siya by Audio Master dyan sa Cebu. Thank you so much, no? So yung presyo nito, ang presyo nito nasa 10,000 pababa. Pero meron yung talagang presyohan na kung saan mabibili mo siya ng halos nasa 12K. Pero ito, nabili ko lang siya ng halos nasa 9,000. Pero kapag kayo sa iba kasi sa 10,000 mahigit, no? Ayan. So ito na. Hindi ko alam kung ano yung ibang parts dito. Hindi ko gaanong kabisado ang mga amplifiers. Pero sa akin lang kasi, ang lagi ko lang chine-check niyan kung kasi hindi naman po ako ano tawag nito? Electronic passer o yung technician. Hindi ako technician, no? Pero ang lagi ko lang chine-check dyan is yung performance at saka yung compatibility ng speaker at saka yung amplifier na ginagamit natin, kung paano natin sila gawin at saka gamitin, no? So yun lang naman yung kaya kong ibigay sa inyo
So, pagdating sa mga specs nito, wala tayong idea. Pero etong mga to, sa dinami-dami na rin ng mga inawakan natin mga amplifiers, chine-check ko rin itong mga power transistor niya, no? So, yan din. Tapos yung mga capacitor, yun lang yung mga alam ko. And then, kung ilang voltahe. So, dito walang naka-indicate kasi, walang label. Pero masasabi ko na maayos siya, maganda. Titingnan natin kung tatagal to. So, yun yung isang magiging basehan din natin dito. Pero, syempre, nasa gagamit na rin po yan. So, ayan. Nabuksan na natin. Napakabigat. Hindi natin ito bibiyakin. Kasi ako yung tao kasi na pag may binili ako, inaalagaan ko yan. Kahit sabihin natin na pwede natin i-content, pero kaibigan natin yung mga yan. Ayan, shoutout kay Jerome Repil. Kay Sir Lem, thank you so much. At kamusta Marlon Gonzales. Ayan, thank you so much. So, yan yung mga kaibigan natin. Joy Masoy, ito yung kauna-unahan kong kasama dati nung nagko-content pa lang siya sa YouTube channel. Yan. Sa ngayon, hindi ko lang siya ma-reach out. Okay? So, tingnan natin kung tatagal to, no? So, maraming salamat sa inyong panonood. Oo nga pala, bago ko pala tapusin, papakita ko na rin sa inyo yung likod para magka-idea na rin kayo. So, ito yung likod. So, meron tayong output. Ayan, left and right. And then, meron tayo ditong ganitong jack. Or yung paglalagyan, terminal. Threaded or paano ba yan? Anong tawag dyan? Basta terminal. Terminal speaker. And then, input na left and right. So, yun lang yung makikita mo dito. May PL tayo dito. So, meron din siyang fuse. Siyempre, yung heavy duty na power cord. Ayan, no? Heavy duty ka ako kasi tingnan nyo na lang. Minsan dito ko tinitingnan kung maganda ba yung quality ng amplifier o kaya naman gamit na gagamitin natin. Kasi kung bibili ka pa lang tapos yung power cord niya napakanipis, magiging question para sa akin yun. Okay. So, yun na muna.